mga ate at kuya ang hiwalayang Kathniel or Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Marami ang apektado dito kasi parang sila yung pinakamatagal din so far na mag-girlfriend-boyfriend. Sabi nga po 11 years. 11 years. Tapos yung birthday kasi kanina ni Andres Bonifacio mga ate at kuya eh. 'Di ba? Yung totoong kaarawan ng ating pambansang bayaning si Andres Bonifacio ay November 30, binago lang ng kuting na mahilig sa holiday. Mahilig sa hayahay. Kaya ginawang 27 para long weekend daw yon. Ginawang Lunes yung birthday ni Bonifacio. Kung ako may birthday, hindi ako papayag. Mumultuhin ko yan si Kuting. Charot. Di bali nang hindi ko siya mamulto, no? Basta, di bali nang mabago pala yung aking birthday ni Kuting, wag lang ako maging multo. Knock on wood. Okay, baka magurgur ako eh, wag naman sana. So, itong hiwalayang Kathniel, kung bakit pinag-uusapan ko din, aside from mag-aanlaw tayo ng konti sa politics, actually, inclined sila sa politics, mga ate at kuya. Share ko rin yung encounter ko sa Kathniel noong 2016. Ito po yung photos ni Kathniel, na medyo hindi ko sila na-appreciate. Pero kapag nanonood ako ng mga movies nila, kinikilig-kilig din naman ako. Yung huling movie nila na napanood ko ay yung parang ang nanay ay si Lorna Tolentino, nanay ni Catherine. Tapos doktora yon. Tapos namumundok diyan sa saan ba to? Sa Zambales, sa Pinatubo. Umaakyat dun sa bundok. Si Catherine ay sosyalera. Ayaw niyang sumama sa mga outreach program ng nanay niyang si Lorna Tolentino. Si Daniel Padilla parang anak ng mayor sa labas. Yun yung kwento, yun yung huli ko napanood. No? So, yeah, kinikilig-kilig naman ako sa kanilang mga movies and sa mga shows nila. Nung 2016, may meron lang tayong may anecdote ako about Kathniel, okay? Ito po yung photos nila nung 2016. Kwento ko lang sa inyo yung aking yung experience ko with Kathniel. Ayan. So, Daniel Padilla, poging-pogi, with Marojas and Corina, at si Catherine. Mga naka-yellow sila, right? Kasi they were campaigning for Marojas. Noong 2016, panahon ng kampanyahan, bago pa magkaroon ng debate, right? Nung debate na talagang kuminang si PRRD, debate ng GMA sa Mindanao, debate ng News 5 sa Cebu yata, and debate ng ABS dito sa Luzon. I think in Pampanga or in Bulacan somewhere. Na talaga namang kuminang si PRRD noon, di ba? Unfortunately, yung iniidolo kong si late Senator Miriam Defensor Santiago, yun na yung huling takbo ng late Senator natin. And pumanaw na after elections, di ba? So yan, ang daing artistang kumakampanya for Marojas. Ayan, si Gary V naka-yellow din. Bago pa kuminang si PRRD sa mga debate nung presidential elections ng 2016 na kung saan talagang napahiya ng bonggang-bongga si Marojas, 'di ba? Mabuti di siya nanalo. Hindi ako aware na ang kulay dilaw ay kulay na associated sa mga kurakot or mga tiwaling politiko. And dahil nga po sa parang pinandirihan ng Pilipino ang kulay dilaw, nagpalit ng kulay ang mga dilawan. Ang dilaw na color ay associated sa mga Aquinos at sa Liberal Party, 'di ba? LP. Ang LP nung panahon nung last year's election, nagpalit ng kulay, naging pink. Nagtago sila sa kulay pink kasi alam nilang jinx na yung kulay na to eh. Pero nung panahon ng kampanyahan na nakita ko si Daniel Padilla at Catherine Bernardo, hangang-hanga ako sa mga caravan, meeting the avance ni Marojas, kasi napaka-grand. Pag nag-motorcade sila, ang haba, puro naka-yellow, ang gaganda ng mga sasakyan, ng mga floats, ganun. Mga kilala at di kalibreng artista ang nangangampanya, yan sina Melay Cantiveros pa nga, nandito. Halos lahat ng artista ng ABS-CBN were campaigning for Marojas and Lenny. Kaya napaka-ingrande ng kampanya no ni Marojas. Akala ko, sabi ko, naku, panalo na to. Sabi ko, sigurado na ang panalo ni Marojas nito. Kasi
ang daing ang daing supporters. Syempre yung mga mapabutante, mapahindi, kinikilig pag nakita yung mga artista na dumadating sa Meeting the Avance, sa Caravan, 'di ba? Sa mga motorcades. Tapos parang tawag doon, may term diyan eh. Parang ang bongga lang ng aura pa ng mga panahon na ang dilaw ay hindi natin alam na maruming kulay or maraming anomalya ang dilaw. Nakalimutan namin saglit noon na ang Liberal Party na pinamumunuan nga dati ni Ngoy Ngoy, nang si Ngoy Ngoy ang presidente, panahon ng kampanya si Ngoy Ngoy pa yan, di ba? Ay, di ba, marami ng anomalyang hindi na forgivable, like yung hostage bus tragedy, yung Manila hostage tragedy, yung mga Hong Kong nationals na niratrat ng pulis. Also yung Yolanda, yung sa 44, nakalimutan namin pansamantala kasi we were overwhelmed by the grand campaign of Marojas na sinasamahan ng mga artista. Ako na magsasabi sa inyo mga ate at kuya na nung nakita ko si Catherine Bernardo at Daniel Padilla, syempre akla ako, ang mata ko dapat kay Daniel Padilla, di ba? Mga ating doon ako napatitig kay Catherine imbes kay Daniel. Magkatabi naman sila sa motorcade eh, kumakaway-kaway sa mga tao, ganyan. Kay Catherine ako nakatingin. Ang ganda ng ngiti ni Catherine, ang ganda ng mukha. Si Daniel Padilla, gwapo naman, pero kay Catherine ako nakatingin. Natomboy ako kay Catherine. Kumbaga, yung celebrity appeal kay Catherine kaysa kay Daniel. Kasi si Daniel, okay, gwapo, pero marami namang hindi siya tisoy or hindi agaw pansin si Daniel noong mga panahong yon. Kung hindi mo pa makikita si Catherine talaga Diyos ang tingnan kahit na maliit na babae. So, biro mo yung 2016, tapos 2023 na ngayon, di ba? So, yeah, mga isang dekada na nga lagpas yung magjowa na ito. Ang sabi po ay nagkahiwalay yung dalawa dahil may third party at kapangalan nga ni Andres Bonifacio. Can they confirm daw na si Andrea ang third party? Ayan oh. Catherine, Daniel Padilla, bagets pa si Andrea oh. Nene pa siya dito, love team na si Catherine at Daniel, nene pa si Andrea. Hindi Andres Bonifacio, Andrea, Andrea, anong apelyido nito mga atat kuya? Comment nyo nga, Andrea Brillante, sabi natin Susan. Oh. Kasi si Andrea Brillantes, parang malalaki ang kanyang brillantes. Tama ba? Malalaki ang brillantes nito. Si Catherine kasi model-model ang physique, although maigsi ang binti, pero hindi siya malaki ang dibdib. So ang mga babae, ang tingin ko po kasi mga ate at kuya, ang mga babaeng hindi biniyayaan ng malaking hinaharap ay hindi babastusin. I mean, di ba? Sila yung mga model type. Kahit anong isuot, hindi malaswa. Whereas, kung malaki ang dibdib mo, kahit na hindi ka naman talaga nagbibihis ng malaswa, ang mga boys kasi doon agad nakatingin sa dibdib. Parang weakness ng kalalakihan, karamihan. Ang malaking papaya. Okay. Napanood niyo ba yung video ni Andrea Brillantes na nagtrending kasi yung dati na siya ay kumakain ng KFC. Finger licking good. Napanood niyo yan? Di alam na. Nagtrending dati yung video, ganito lang siya kabagets mga ate at kuya, nagfi-finger licking good siya. Nagki-KFC siya. Hindi ba siya model ng KFC? So nagfi-fingerling lang siya ng licking good. Licking good. Anyway, napanood ko kasi, Diyos ko po, sabi ko, kabata-bata, nagfi-finger licking good. Talagang kinuna ng video. Mahaba pa ang kuko. Di ba mahirap kumain ng KFC pag mahaba ang kuko? Malalagyan nyo masakit yon. Matutusok ng kuko ang finger licking good. Charot lang. So, tingnan pa natin yung mga post. DDS vlogger to, si Chrisette na sumasali din sa usapang Katniel. Hoy, mag-like kayo dyan. Pinklawan. Ay, mga pinklawan na to, ha? Nangampanya kay Logaw, ha? Hoy, mga pinklawan, mga agaw kayo ng jowa, ha? Buisit niya kinabuhi ini. Nangampanya kay Lenny si Andrea Brillantes na may brillanteng bonggang-bongga. Lenny pa yung suot, 'di ba? Sexiness si Andrea. Mukhang hindi masyadong emphasize yung kanyang jabongga sa picture na to kasi nga naka-corset.
Mahigpit yung corset. Tingnan natin yung iba pang photos. Si Miss Crisette hindi talaga mapalagay. Ito ba si Daniel Padilla? Ba't parang tumanda? Daniel Padilla, oh. Si Catherine Bernardo parang nakakain ng panis na luya. Panis na luya, panis na lugaw si Catherine Bernardo na. May face to face na sa program ni anak ko, program to ng nanay ni pero si Ami Perez pa yun nandito program to ng nanay ngayon ni Daniel Padilla, di ba yung face to face nag face to face yung dalawa, magkampasa ng upuan. Sandali Aba, si Miss Crisette kumakalkal talaga. Laro tayo, puzzle. Si Daniel Padilla, para nag-tour somewhere maybe this is in Europe, if not in Greece, basta Europe pa rin. Tapos yung photo ni Daniel Padilla, may ganun din kuha doon si Andrea Brillantes, na bonggang-bongga ang kanyang Brillantes na naaabot na ng daliri ko. Parang iisa ang location. Magkasama ba sila? Iisang terrace. Ito. May puno doon ng kung ano mang klaseng puno yon, cedar or whatever. Di ba parang Europe trip? Tapos baka sila may ayan ang problema sa Facebook ngayon. Ingat sa pag-upload ng picture, baka makalkal yung kung sino ang kasabay. Nag-upload din yun ng picture. Di ba sila nakita sa Europe, something? So, nagbigay na nga po ng statement si Catherine Bernardo na wala na nga talaga sila. Hiwalay na sila. Pero ito naman si Direk Daryl Yap, ayan pinakita niyo yung mga oo nga, yung Jadine. Si Nadine Lustre at saka si James Reid. Pinklawan din si Nadine Lustre, pinklawan din yan. Ay, puro sila pinklawan. Si Liza Soberano, yun nasa dulong yun, at saka pinklawan din si Liza, yung minamanage ni OJ Diaz na Aklang Dilawan, na nag-quit na si Liza. Ngayon na magkasama po si Liza at si James Reid. Hindi ko alam kung magtropa lang itong si lalaki at si Liza. Pero magkasama sila diyan sa may Melrose. Ano ba yan? Melrose Place ba yan diyan sa California? Ayan, naghiwalayan na talaga. Sabi ni Direk Daryl, hindi daw siya ang nag-share ng picture na ito. Pero ito nga po, makakaladkad dito sina VP Sara at si Kuting. Ekis na ang Jadine or James Reid and Nadine Lustre love team. Ekis na rin yung Liz Kien or Liza Soberano and Kien, kasi yung palayo ni Enrique Hill Ekis na rin ang Katniel or Catherine Bernardo Daniel Padilla love team. Ito na lang ang natitirang dapat maekis. Agree ba kayo na dapat nang maekis ang love team ni Kuting at ni VP Sara? Kasi so far si VP Sara maayos na nagtatrabaho, si Kuting pinababayaan niya si VP Sara. Kung ikaw katandem, kung hindi ka man ka love team, tapos hindi ka pinoprotektahan, tapos yung lalaking nagsabi sa iyo na official, whether you like it or not, VP Sara, I declare myself as your official BFF. Tapos tinanggalan ng pondo si VP Sara, kinukuyog ng Kamatayan Black, di ba? Inaaway ng palihim ng pinsan ni Kuting na si Tamba, si VP Sara, sinisiraan. Gustong paimbestigahan ng ICC, papasukin ng ICC dito para makulong ang mag-amang Duterte. Pati SM na itatanggalan ng platform. Si Kuting walang kaimik-imik, tulog, humihilik ang puwit. Dapat na bang maghiwalay ang BBM Sara Unit Team? Dapat na bang madamay sa sumpa ng hiwalayan? Baka kailangan ng third party para magkahiwalay. Sino kaya ang papagitna para maghiwalay na ang BBM Sara Unit Team? Taong bayan na lang kaya? I-comment nyo ko sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.